Latest news, hala, bumaliktad na. Chis Escudero walang kawala sa matinding pasabog ni Raul Manuel. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ang bangayan, Ayan, bangayan. na Senate President Chis Escudero at Congressman Raul Manuel. Tungkol pa rin ito sa issue ng blank items Aba, sa BICAM report. totoo ba itong nadidinig natin? Aba? Bangayan ni Raul Manuel at ni Chis Escudero. Ba, si Raul Si Congressman Manuel ang unang nagkumpirma doon sa pasabog ni Congressman Ungab na meron ngang blank items sa BICAM report. Nagsalita ang Senate President na walang blank items. At ang dapat na masunod yung General Appropriations Act dahil yun ang batas at hindi yung BICAM report. It does not matter. No. Nako, pumalak si Congressman Manuel at talagang nirepeat niya ito sa ABS-CBN News. Sabi, Manuel disputes Escudero's defense on 2025 budget draw. Kaya nakakabilib itong si Congressman Manuel. Aba, napupuri na si Manuel Ba, medyo maganda ngayon ang ginagawa mo ngayon, Raul. Dati kasi talaga nakakainis ka No, nakaka-bad trip ka dati. 'Di ba? Ngayon parang nagbago ata yung ihip ng hangin. Di kaya parang nagpapalakas lang tayo sa tao. Pasensya na, syempre hindi naman matatanggal sa isip namin na makapag-isip kami ng ganito. 'Di ba? Kasi alam naman natin mag-e-eleksyon. Alam nyo naman siguro sa mga sarili nyo na kapag mga Duterte pa din ang binangga nyo ngayon sa panahong eleksyon ngayon, alam nyo kung saan kayo mapupunta. Masaswa kayo sa banga. Diba? Kasi alam nyo kung gaano kalakas talaga yung mga Duterte. Kaya nga diba sa impeachment ni VP Sara, walang congressman na pumipirma doon, diba? No? Kahit pinapipirma ng Makabayan Black, ng mga gustong magpa-impeach, walang ibang pumipirma. Lahat sila natatakot pumirma. Kasi alam nyo kung bakit. Kapag lumabas sila at nakita na sila yung pumirma doon, kasama sila, wasak ang political career nila niyan. Diba? Kaya ako sa 2028 talaga, alam na alam ko kung sino talaga para sa akin kahit hindi na natin ipahula. Wag lang magkakaroon ng dayaan. Diba? Alam na natin kung sino talaga yung magiging presidente sa 2028. Kaya nga tinatanong ko, sino pa ba yung pwedeng makalaban ni VP Sara Duterte sa pagiging presidente? Siyempre, ang ipang tatapat ng iba, nandiyadyaan naman si Rapi Tulfo. Para sa akin, hindi pa ganun si Rapi Tulfo katindi. Diba? Ngayon nga, nawala na pangalan ni Rapi Tulfo. Biglang naglaho. Alam natin si Rapi Tulfo tumutulong sa ibang tao. Yung may programa siya, 'di ba? Sa una, kaso nga lang tumatak sa kanya yung yung tipo na pag may sinisimulan siyang investigasyon, kapag nasa kalagitnaan na, nawawala na. Tumatahimik na. Hindi katulad ng mga Duterte. O ngayon, sino pa ba makakatapat ng mga Duterte? Ni VP Sara na makakalaban sa pagiging presidente? Sino? Si Tambi. Isko naman. Kahit hindi tumakbo si VP Sara na presidente sa 2028, pag di tumakbo yan, at si Tambi na lang ang tatakbo, hindi nila ako boboto. Diba? Kahit nga hindi ako bumoto, mananalo pa rin si VP Sara sinisigurado yan. Sasabihin na naman ng mga anti-Duterte dito sa comment box ko. Matatalo yan. Sige, magpustahan na lang tayo. Walang dayaan Magpapagulpi ako sa lahat ng mga pro Tambi. Magpapagulpi ako sa inyo. Kapag si VP Sara natalo sa 2028, yung walang dayaan walang dayaan. Kapag si Tambi tumakbong presidente
at si BP Sara tumakbong presidente. Pag nanalo si Tambi, oh, eto, nagbitaw ako ng salita. Gulpihin nyo ako pag nanalo si Tambi kay BP Sara. Minsan, naiinis tayo dito dahil anti-Duterte. But for the first time, ginagawa niya ang tama. Hindi tama yung reasoning ni Senator Escudero na meron daw kapangyarihan ang technical staff ng BICAM technical staff na i-revise kung may mali. Nako, ang ganda ng paliwanag ni Congressman Manuel. Ito, basahin natin yung kanyang comments, ha? Ayun, oh. Napapakamot tayo ng ulo sa ganong reasoning ng mga dumidepensa doon sa national budget. Okay? Dahil ang basis din naman ng pinipirmahan ng Pangulo, which is the enroll bill, ay dapat nakabatay yan sa BICAM report. So, kung problematic yung BICAM report, di ang epekto noon ay hanggang doon sa yung final product, which is the 2025 national budget through the General Appropriations Act. Napakasimple. Ang unang dokumento dapat BICAM report na ito yung may blanco. Sinasabi ni Senator Escudero na it does not matter anymore yung BICAM. What matters is yung napirmahan na ng Pangulo. Kumbaga parang nililiko na lang yung usapan eh. Parang hindi na natin dapat tignan yan. Pero nga syempre sinasabi ni Raul Manuel yan, yung ano niya, testimonya niya. 'Di ba? Nakakagawa ng tama ngayon si Raul. Para kasing ito naman si Quezon eh. Talagang iniiwas niya sa usapan, halata talaga kung kanino talaga 'to. 'Di ba? Napapaghalataan natin. Mayroong discrepancy ang dapat masunod yung napirma ng Pangulo. Anong klaseng pag-iisip naman nun? Abogado pa naman si Senator Escudero. Mas logical. Hindi siya abogado ng taong bayan. Yes, abogado siya. Pero hindi siya abogado ng taong bayan. Abogado siya no? Diba? Gets nyo na yun mga katunay, diba? Itong paliwanag ni Congressman Manuel na kung depektibo ang basihan, which is the BICAM report na may blanco, depektibo na rin yung finished product. Di ba napakasimple? Ito, dagdag ni Congressman Manuel. Kaya yung process niya mula sa BICAM, binabalik sa House at sa Senate for ratification. Ang purpose noon, para kung anuman yung ginawa ng ilang senador at ilang mga mambabatas, on behalf of the 300 plus members of the House, whatever yung nasa BICAM report, mayroon pa kaming avenue at least magsalita, maghabol. Kung hindi man kami makapag-amend, ay nakapagsabi man lang na ito, mali ito, para alam ng mga constituents natin, alam ng taong bayan, bago makarating sa Pangulo ang bill na kanyang pipirmahan. Kaya hindi dapat diminish ang value ng isang BICAM report. I agree. Kaya talagang sumasaludo ako dito kay Congressman Manuel ngayon. Pag na-finalize na ang BICAM report, sa wakas, napuri din si Raul Manuel. Ayan alam natin, lagi ko sinasabi din to, na si Raul Manuel, talagang isa yan sa pinakamatinding kritiko ng mga Duterte. Galit na galit sa mga Duterte yan. No? Pero dito, himala. ayan, magpirma na yung... Kumbaga, isa siya sa nagpatotoo na merong mga blanco. So, ang sinasabi naman ng iba, katulad na itong taong to, na, wala namang mga blanco, hindi naman totoo yan. Kumbaga, kwentong barbero lang yan. Diba? Hindi naman siguro magsasalita yung mga taong yon, lalong-lalo na kung si Tatay Digong, kung yun ay gawa-gawa lang. Diba? Ano ang dahilan ni Tatay Digong para magsinungaling? At ano ang dahilan ng isang congressman na nagpatotoo ng sinasabi ni Tatay Digong para magsinungaling din? Diba? Ginigisa na nga sila, tas hahanap pa sila ng butas para gisahin sila. Diba? Lahat ng nilabas ni Tatay Digong parang nangyayari is parang totoo. Kasi may mga taong nagpapatunay. Diba? May mga taong nagpapatunay na totoo na meron talagang blanco. Kaya kahit itanggi nyo ng itanggi, bakit may mga nagpapatunay na tao? Tapos ito pa si Raul Manuel na alam naman natin na kritiko ng mga Duterte, no? Ay sumasang-ayon talaga na meron talagang blanco. At sumasagot no sa sinasabi
ni Quezon. Diba? Yung mga members, isasalang sa plenary both Congress and Senate. So itong sinasabi ni Congressman Manuel sa plenary yun, magsasalita na sila. Ito mali, hindi yan. Minority lang sila. Wala silang magawa. At least nakapagsalita. Yun ang punto. Yun ang proseso. Kaya napaka-importante ang BICAM report. Ang reasoning po ni Senator Escudero is hindi na mahalaga yung BICAM report na yan. Walang blanco yan. Yung pa rin ang stand nila, walang blanco. Ang importante yung napirmahan ng Pangulo. Yung sa blanco kasing yan, paninindigan nila talaga na walang blanco. Kasi kung aaminin mo yan, ako, syempre sila pa rin ang masisira niyan. 'Di ba? Parang iniisip na lang nila, lilipas din naman yung issue na yan. Sana nga lumipas, no? Ang matindi kasi dyan, no? Kapag nagpalit ng administrasyon, yun ang matindi. Lahat ng mga iniwasan nyo na tanong ng taong bayan, malamang ko, bumalik. Oo, bumalik yung mga katanungan na yan. Hindi malabong, hindi mangyari yun. Yun ang mag-stand, yun ang batas. Ang BICAM report, hindi batas. Ganun po ang reasoning ng ating abogadong Senate President. Kanino kayo mas naniniwala? Sa Senate President or dito sa bagitong kongresista na most of the time anti-Duterte? Ay, ngayon lang ako maniniwala kay Raul Manuel, ha? No? Pero hindi mo na kita papalakpakan. Kasi hindi pa natin alam ang tunay na, ano, di ba? At ngayon ang mamaya, pinapasakay mo lang kami, ha? Latest survey ng SWS. Oh, survey. Kung saan ang Congress, specifically ang House of Representatives, lumabas ang pagkadismaya ng taong bayan sa ating kongresista. Oh. Okay, sa headlines ng Philippine Star. Sikat na sikat nga ngayon yung mga kongresista. Pero hindi naman lahat, Hindi naman lahat. Doon lang sa mga taong na-involved doon sa ano ni VP Sara tsaka ni Tatay Digong. No, yung mga kongresista na talagang hinahalongkat si Tatay Digong tsaka si VP Sara. Pero yung iba naman kasi tahimik, labas na sila doon yung iba. No, siguro naman yung iba tahimik, 'di ba? Pero pag baka pirma-pirma. Alam naman natin kasi pag sa kongreso minsan nawawalan tayo ng tiwala kasi alam naman natin kung sino may hawak niyan, Si Master Tambi. 'Di ba? Later. Congress satisfaction reaches lowest, pinakamababa mula nung umupo ang Marcos. Alam nyo ba, may chichismis ako sa inyo mga katunay. Pero malaki din naman ang tulong kahit papaano. May namigay ng bigas sa amin kanina. Siyempre galing daw sa munisipyo para sa LGU. Sa LGU ba? Di ba kay Tambi yan, Baka mamaya sumakit yung dyan namin dyan, Tambi, Baka mamaya Tambi rice yan, Administration. Isa po itong SWS sa pinagkakatiwalaan ko na survey group. Okay? SWS, Publicos Asia at saka Publicos Asia, Pulse Asia at saka SWS. Yun po ang to me mga reliable na survey groups. Yung iba dyan, wala na. Lalo na yung Opta Research at saka Tangery. Hindi na ako masyadong naniniwala sa kanila. Para sa akin, general, hindi ako nagpapapaniwala ngayon sa survey. Hindi na ako nagre-rely dyan, Kasi ibang survey na nakikita ko talaga, no? Wala kang makikita sa mga kahan ng mga Duterte na napupunta. Meron 2, 1, tapos minsan straight wala. 'Di ba? Ang mga napupunta doon sa survey, yung mga number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yung mga nandito ngayon sa administrasyon. Kaya hindi ako nagre-rely dyan. Kasi talagang hindi pa naman 100% na taong bayan yan. Talaga para sa akin, hihintayin ko talaga yung tunay na eleksyon. Doon talaga magkakaalaman yan yung 2028. Pero eto dito pa lang malalaman mo na yan Malalaman na natin yan. Kapag ngayon 2025, may mga nakapasok na senador na galing sa kahan ng mga Duterte, ang ibig sabihin, nandudoon pa rin ang Duterte power. Malakas pa din ang mga Duterte. Pero kung hindi sila makapasok, halimbawa walang nakapasok, lahat sila natalo, ibig sabihin nun, baka dinaya ang Jedjo. May posibilidad na ganun. 'Di ba? Kapag natalo sila, ibig sabihin din na mahina na ang mga Duterte. Pero ano sa tingin nyo mga katunay? Ang mga Duterte ba ay mahina? Ay Diyos ko. Natatandaan nyo ba yung reaksyon ko dito? Sa Cebu, nagpunta si Hontiveros, si Jokno,
Tsaka yung isa, ewan ko pa sino pa yun. Diba, binu sila, binu ng binu sa Cebu. Binu sila. Halos binastos sila ng mga tao ron. Pero alam nyo ba, yun din sa lugar na yun, dumating si BP Sara Duterte doon. Survey. Okay, basta. Dumating si BP Sara Duterte doon sa Cebu rin, kung saan nanggaling si Hontiveros. No? Alam nyo ba ginawa ng mga tao? Talagang pinagkumpulan ng mga tao si BP Sara Duterte at sinisigaw ang pangalan ng mga Duterte. Di ba? Cebu yun. Cebu, hindi Davao yun. Alam naman natin, ang home base ng mga Duterte ay Davao. 'Di ba? Pero sa Cebu, pinapakita na malakas pa rin talaga ang mga Duterte. 'Di ba? Doon pa lang sinisigaw na yung pangalan. Halos paglabas ni BP Sara, halos lahat ng tao ay sumugod sa kanya. Talagang 'di ba? Talagang pinagkumpulan si Sara Duterte talaga. Ipapakita ko dito 'yon, mga katunay, sa gagawin nating reaksyon. No, baka sabihin kasi ng mga anti-Duterte dito, fake news ka, BT. Ipapakita ko sa inyo, isasampilo ko sa mga pagmumukha ninyo. No? Na hindi fake news yun. Talagang napakaraming tao sa Cebu ang sumuporta kay BP Sara talaga. No? Hindi lang naman sa Cebu. Alam natin na mas marami pa sa mga lugar na to. Kaya nga ang daming natatakot sa mga Duterte ngayon eh. 'Di ba? Ngayong mag-e-eleksyon, kaya nga tinigil nila yung investigasyon sa Duterte. 'Di ba? Kain ko so ito sinulat ni John Vic Mateo, January 24, 2025. So ngayon lang araw na ito. Months before the May midterm elections, public satisfaction with the Senate and the House of Representatives has dropped to its lowest since the start of the Marcos administration. A social weather station survey showed. Okay. While Congress obtained the approval of most respondents, the December 12 to 18 survey showed a decline in the number of Filipinos satisfied with the performance of both chambers. So bumababa. Noong simula, of course, hindi pa nagkawatak-watak ang yung team, mataas ang satisfaction. Malakas pa dati nung sama-sama yun. Ganun din ang mga top government officials, matataas sila noon. Ngayon, halos lahat na, pababa ang satisfaction rating ng top 5 government officials, kasama na si VP Sara. So kasama na rin itong both houses of Congress. Okay. So ginanap ang survey December 12 to 18 last year. So last quarter survey ito. So ang Senate, from 66% in September last year, satisfaction with the Senate dropped to 62% in December. Bumaba. The satisfied respondents is likely increased to 18% from 17%, while those undecided increased to 17% from 15%. Okay, dito tayo sa House of Representatives. December itong survey, hindi pa ma-input dyan ang dissatisfaction sa mga tao. Itong issue ngayon na blank item sa BICAM report. Ito ang pinaka mainit na talakayan ngayon. Dadalhin na sa Korte Suprema ang issue na ito at ang palasyo naghugas kami na. Hindi kami ang mananagot dyan, sabi ng Executive Secretary. Bigla nang umiwas no? Wala kaming kinalaban niya. Well, tama naman. Pananagutan ito ng Speaker of the House at saka Senate President. Okay. Nako, lagot ka. Lagot kayong dalawa. Si Quezon at saka si Tambi magkasama pa Parang nagiging magkamukha na kayong dalawa Ayan Si Tambi talaga pag nakangiti, laki ng tenga Sabi daw nila pag mahaba ang tenga mo, pag malaki tenga mo, mahaba buhay mo. Haba ng buhay nito ni Tambi. Laki ng tenga Ito naman ang rating ng House. House obtained a satisfaction rating of 54%, down from 60% in the previous survey. So 6% parang kamukha niya si Pong Pagong, ang ginaba. Those dissatisfied remain at 18%. Okay, so from here, makukuha na natin yung net satisfaction rating. Ang Senado, parang si Cheese Escudero, parang bumabata itsura. Meron siyang positive 44%. Bumaba ito kasi dati 49%. So, wala na. Less than 50% na. Ito ang matindi. Ang House of Representatives. Dati, 42%. Ngayon, 36% na lang. Wala na. So, dito, mo makikita. Talagang bababa yan. Diyos ko, lahat naman ng issue ngayon ang gagaling sa
House of Representatives. Nabubulol tuloy ako. Nabubuking na yung mga manipulative o mind conditioning survey. Example, Tangerine. Yung latest survey nila, PBBM and BP Sara, bumababa ang rating. Yun po ang trend. Kasi, Ba si BP Sara, bumababa yung rating? Talaga? kahit ang SWS, ang Publicos, ang Pulse Asia, bumababa talaga ang rating. Nakakapagtaka sa Tangerine. Habang bumababa ang survey ratings ni PBBM at BP Sara, si Speaker Martin Romualdez pumataas. Anak ng tinapay? Si BP Sara, bumababa rating, tapos si Tambi, ang taas-taas, tumataas ang rating? Ano yan? Kampuj. Kaya ako, ayoko maniwala talaga sa survey. Di ba? Ay, hindi ko na tinitignan yung survey kasi pag tinitignan mo yung survey, no? Talagang sasakit lang talaga ulo mo dyan. Kasi alam nyo kung bakit? Ang ini-interview lang dyan sa survey na yan is yung mga ilan-ilang tao. Halimbawa, lumabas ako sa bahay ko. Tapos, kumausap ako ng mga tao na alam ko, yung 10 tao, pero puro pro-Tambi yun. Puro makatambi yung mga yun. Eh, dito natural. Sasabihin nila si Tambi gusto nila. Ah, di ba? Si Tambi. O tas uwi na ako sa bahay namin, tas ilabas ko na. Sabihin ko, ang taas ni Tambi kay BP Sara, walang bumoto. Pero alam nyo ba, doon ako sumusubaybay, doon sa mga ibang kapwa natin vlogger, na nagbablog sa kalsada, yung mga nasa kalye, yung kumukuha ng survey sa kalye, langya. Doon nyo panoorin. Halos namamayagpag ang pangalan ni BP Sara Duterte doon. At nakikita natin na ini-interview nila yung bawat tao is fair talaga. May sumasagot din naman na mga Marcos. May sumasagot na ganun. Pero ang dami talagang Sara Duterte. Ang dami-dami. Gusto nga nilang bumalik ang Duterte power uli. Marami talagang nagsasalita. Kaya sa survey, hindi ako nakikinig dyan. Hindi ko, minsan sa Facebook, sa wall, di ba, sa newsfeed, lumalabas yan. Yung survey na yan sa akin. Tapos makikita ko, wala yung pangalan ni Bato, wala yung pangalan ni Bongo, di ba, wala yung pangalan ni Marcoleta. Minsan si Marcoleta nasa number 10 pa. Di ba? Kaya hirap maniwala sa survey ngayon. Wow! O di ba, napawaw nyo si General, no? Pumapataas ang rating ni Speaker Martin Romualdez. So, ulitin ko, itong SWS, isa sa pinaka-reliable na survey group, talagang mababa na ang satisfaction rating ng House of Representatives. Net satisfaction rating mo, baba ng House of Representatives, pero si Tambi, mataas. Wow, is only 36, positive 36. Ano, nadadaan mo ba sa mga noodles at sardinas? Lang yan na yan, oo. Baka batugang mga tao yung ano. Baka mga batugan yung kinukuha na ng survey dyan. Siyempre, mga batugan, tanggap na lang ng tanggap yan. Oh, ibig ko sabihin, mga napapamahagian ng ayuda. Siyempre, para si Tambi, ano natin, kasi kahit nakahiga tayo, nagpapalaki tayo ng betlog sa bahay. Sustentado tayo ng ayuda. Ah, diba? Yung mga ayaw magbanat ng buto. Oh. So, kasi yung mga Duterte talaga, nagsalita talaga yan eh. Na alam ko, parang ayaw nila ng mga ganyan, yung mga ayuda. Kung magbibigay sila ng mga ayuda, is yun talagang kailangan talaga. No? Yung kailangan talaga, may kalamidad, di ba? Yung ginawa, katulad na ginawa ni Tatay Digong. Di ba, nung pandemic? Kung si Tatay Digong nagpabaya, lahat tayo tigok na. Di ba? Pero ano, nakasurvive tayo. Nakalagpas tayo nung panahon ng pandemic. Kahit wala tayo, kahit wala kayong trabaho lahat, no? Wala pang trabaho lahat ng mga tao ng panahon na yon, is nakasurvive. Eh ngayon, kung magkaroon ng pandemic na wag naman sana, sa tingin nyo makakasurvive tayo? I'm very sure, sa first quarter survey, either SWS man yan, Publicos or Pulse Asia, siguradong bababa pa ito. Kasi napakalaking issue yung, gano'n mo yan, blank. Oo, yung blanco. Fill in the blanks, bahala na sila kung magkano ang ilalagay nilang amount. Grabe. Mabuti na lang at mayroong congressman ungab na nakadiskubre. Mabuti na lang at sinubundihan ng mga meron pa ding congressman talaga na matitino pinatutuhanan talaga ng mga makabayan black. Hindi ko naman sinasabi yung Quadcom hindi matino ha.
Baka mamaya kung ano pag-isipan nyo. Sino ba yung BT na yan? Para sinasabihan tayong hindi matino. Congressman Raul Manuel. Wala akong sinasabi. Hindi ako nag-drop name sa inyo. Kumbaga sa akin kasi tamaan. No, bato-bato sa langit, tamaan, bahala kayo sa buhay niyo. And Congresswoman Franz Castro, pinatutuhanan nila na meron ngang blank items sa BICAM report. So ngayon, ang palasyo, wala na. Pati si Castro? Kasi noong una, todo deny sila. Ngayon, very clear na yung ebidensya na may blank items. So sino ang nag-fill up? Bawal yun. Sabi ng palasyo, hindi kami mananagot yan. Kung sino man ang nag-fill up yan, kanya-kanyang hugas na, kanya-kanyang iwas. Kung i-challenge yan sa Supreme Court, sila mananagot, hindi kami. Yun. Hugas kamay ng palasyo, nagsalita na ang Executive Secretary pagkatapos nilang paratangan ang dating presidente si Pangulong Digong na sinungaling. Lalo na ang Pangulong Marcos Jr., sabi niya, he's lying! Nako, hindi niya alam kung anong sinasabi niya. Totoo naman, yung GAA, walang blank items. Alam nyo, sa edad ni Tatay Digong, no, wala na sa oras niya para magsinungaling pa. Hindi man yun ang binulgar ng dating Pangulo at ni Congressman Ucab. Ang sinasabi nilang may blank items, yung BICAM report. Ayon, ang ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.